Ay nga, for today's video, naghahanap tayo dito ng mga katay natin. Naghanap kami manok, pabo o bibi ba? No? Nagtatanong-tanong kami dito sa kaibigan ng papa ng girlfriend ko na si Colleen. Ito nga, sisipat-sipat na natin kung ano ba yung malaki-laki. No? Tapos, ayan, tituro na namin kung ano pa dito yung magandang maihaw mamaya. Birthday nga pala ng bunsong kapatid ng girlfriend ko. Magsi 16 years old, kaya yun, ni-sponsor natin bilan ng pulutan saka ng mga kain mamaya. So, ito pala, no, nag-iisa, bibi ba to o pabo? Yan, isa yung napili namin na yan. Tapos, may aantayin pa tayong isa, hindi dito makikita sa kabila. Kumbaga, bibilin pa natin sa iba, pero da-deliver na lang daw dito. Ayan, 180 per kilo isang bibi, so dalawang bibi yung kukunin natin, no? Tapos, isang pabo. Yung pala, magkaiba pala yung bibi sa pabo. So, dito antay-antay lang muna tayo guys kung ano bang gagawin. Niloko nga to, ito may birthday boy. Niloko ko nga siya, sabi ko, asan na yung pambayad mo? Wala daw siyang pambayad. Pero joke lang yun guys kasi regalo natin sa kanya yung pabo sa bibi na gagamitin sa birthday niya mamaya. So, antay-antay lang tayo dito guys. Sabay na antay natin, kikiluin na yata itong mga manok na to, no? Kasi nga hindi pa dumadating yung pabo natin. So, ito yung isang bibi o yung duck natin, kikiluin na natin. 180 per kilo. Tingnan natin kung ilan yung magiging timbang niya, no? Ayan, nilagay lang ni Kuya sa plastic o sa sako para matimbang na maayos kasi napakalikot talaga niya, magkakawala talaga yan, saka baka matuka pa tayo yan. Ayun nga, pagkalagay sa plastic guys, don't worry guys, nilagyan natin ng butas-butas yan kasi ayaw natin sa animal cruelty, pero pupulutanin natin mamaya yan. Ayun nga, tinimbang na, pumapatak lang guys ng 3 kilo yung ating bibe, unang bibe. Actually, kulang-kulang 3 kilo, kaya kukuha pa tayo ng isa para magsarado daw na tig 3 kilo, no? So, dapat mas magaan to ng onti. So, ayun, nakapili na tayo dito. Bubuksan na ni Kuya yung cage. Yan. Hanap lang tayo na mas malaki-laki. Ito nga pala si Boss Jonard, yung kapatid ng may birthday, saka yung kapatid ng girlfriend ko. So, ito daw ba? Ito daw ba yung pulutanin natin? Ito na lang daw. Yan, papasok na natin dito para isang timbang na lang sila. Dapat 6 na kilo yung lumabas na timbang. Ayan, balik lang tayo sa timbangan ulit para matimbang natin kung sakto na ba to. Kasi mahal din, 180 per kilo. Pag sobra, baka buwasan natin ng isang paa. Ayan guys, ulitin ko lang, lalagyan po natin ng butas yan para makahinga yung bibi mamaya pagka transport natin pauwi sa bahay. Ayan, natimbang na guys, pumapatak na ng 6 na kilo yung dalawa. So, pasok na yan, 180 times 6 mo na lang, ikaw na mag-compute. Yan nga, lalagyan natin sa tricycle para ma-transport na natin dun sa bahay at maihaw na natin. Kasi napakadami palang proseso pang mag-iihaw niyan. Ito nga, nagkasingilan ako magkano, no? Kasama yung bibi daw, saka yung pabo, 3 yun, 1.8. Natawaran namin kasi dapat mga 1.950 yata, 1.8 na lang daw. Tataga mo na. Wala akong pera. Ablo mo dyan. Paano para? Pera mo. Hindi ka lang ng pera. Habang namin ka. Mamasalin mo. Hintayin muna natin yung pabo para isang bayaran na lang. Ayun, naantay daw pala muna yung pabo kasi hindi pa pwede magbayad ng hindi pa kompleto, no? Antayin natin yung pabo para isang bayaran na lang. Ano ba, paulit-ulit na lang, punyeta. Pala yung tatay ng girlfriend ko yun, saka tatay ng mga kapatid niya. Siyempre, ano ba? Parang gago naman magdab. Hayop na to. So ito na, hindi na ka-videoan yung pagdating ng pabo, no? Ito yung itsura ng pabo natin, kinikilo natin. Pumapatak din yata ito ng 3 kilo, mas mahal ang kilo nito, 300 per kilo naman to. So 900 plus, ano yung kanina yung computation, 3 times 180 yun yung total niya. Ayun nga, nilagay na natin dito sa tricycle, no? Para madala natin sa bahay at maihaw. Actually, iba ihaw dyan. Yung iba naman, itutungis daw, tinungis, saka yung isa may sabaw, parang papaitan. Yan, pauwi na tayo dito guys. Sakasakay na tayo ng tricycle. Ang kita nyo naman, may butas-butas yung plastic natin dyan. Ginawa lang talaga natin yung para di sila makawala o makatakas. Yan, pansamantala muna ako lang yung Wonder Pets natin, no? Bago sila katayin o lutuin bukas. Bukas pa po yan kasi ito, birthday niya. The day before yan. Ayan, pasintabi na lang po sa mga manonood, no? May ginawa tayo ditong ritual o syempre paano natin kakainin yan kung hindi natin gigilitan. Pasintabi po sa mga mahina ang katawan o loob. Skip nyo na lang po medyo dun sa bandang lulutuin na, no? Skip yung mga 1 minute. Pero sa totoo lang, nakakaawa nga talaga yung proseso ng pagluto ng mga fresh talaga, yung buhay pa, no? Kasi hindi natin nakikita yung gantong proseso. Kasi nakikita natin pag bibili tayo is yung talagang nakabalat na, lulutuin mo na lang. Pero guys, ganito talaga ang realidad bago sila ilagay sa mga palengke o lalagay sa grocery.
Kaya pag may nabad trip sa akin dyan na kumakain naman ng manok, ewan ko na lang. Hindi nyo alam, ganito din pala ang proseso bago nyo kainin yung manok na nilagay sa pagkainan nyo. Ito naman nga ito yung pabo, no, mukha pala siyang ostrich, no. May parang lahi ng ostrich yan. Kasi di ko alam, kamukha niya yung ostrich eh. So ito si sentensya na yung pabo, no. Bale, isa nga pala to sa iihawin mamaya. Bale, isang bibe saka isang pabo yung iihawin natin. Tapos yung isa, lulutuin, itutungis yun. Tinungis, saka isang papaitan. Yan, kinukuha lang yung dugo dyan guys. Kasi yan yung gagamitin na pangluto mamaya sa tinungis. Ay, makita mo dito, binabalatan na guys. May madali palang proseso para mabalatan yung mga gantong klase ng ibon, no? Yung kumukulong tubig, lalagyan daw ng sabon para dumulas o madulas yung lapat sa balat ng tubig. Madali lang tanggalin. Basta ganun, ang gulo. Parang ayoko na ulit mag-vlog, ang gulo palang mag-dub ng person. So eto si Osus, ang ninong ng girlfriend ko, no. Siyang nag-aasikaso ngayon ng pagtanggal-tanggal ng hibla. Ganyan lang po ang pagtanggal ng mga feathers. So saglit ang babad tapos mabilis ang himay. Ito nakatanggal na yung isang bibi natin. Yan for the ihaw ng mga person dyan. Tapos nga tanggalan ng mga balahibo na nilagay saglit sa apoy para matanggal daw yung mga maliliit na hindi matanggal kanina. Diba ang gulo ko talaga. Tapos ito na yung luto naman yung parang papaitan natin dyan na gawa sa bibe. So ayan, patuloy pa rin yung pagbabalat natin. Talagang masinop na masinop si boss. After nga yan talagang malinisan, ayan, tinuhog na natin sa magkabilang butas, no. Isang bibe saka isang pabo ang ating iihawin for today's video. Punyeta, may asong tumataho, hindi makapagsalita na maayos. Dahil nga pagkatapos natin tuhugan, bago isa lang nun, ilalagay mo natin ng alambre para hindi lumaylay mamaya kasi mapuputol yan, Diyos ko po. Ayan, pati yung leeg nilagay natin kasi napakahaba ng leeg ng bibi sa kanang pabo guys. Talagang lalawlaw sila pagka niluto mo na mamaya. Ayan nga, bago natin ihawin, itong ginagawa pang malupitang technique, may mga ini-injection tayo dyan na pampalasa daw yan. Ito nga yung sinasabi kaya lumusot yung lasa sa laman o talagang nalasap mo yung sarap nung balat sa kanang laman pagka punyeta. Basta yung ginamitin natin ng injection para itusok dun sa laman yung mga, ayan, sa usawan na yan. So magkabilaan na pala yung tusukan dito, no? Isang pabo sa isang bibi. Paulit-ulit tayo dyan guys kasi wala akong masabi. After nga tusok-tusukan yan guys, ako naman yung pumalit dyan kasi ako yung nagbablog pero ako yung wala sa video, no? Saan na ba ako? Ayan guys, ako yung nakakulay green, no? So ako yung nagbablog. So ayan, pakitang gilas ako dito, sabi ko. Video mo nga ako yung nagbablog, ako hindi nakikita para akong cameraman nyo. So ayan, talagang tsinagaan namin yan guys. Matagal talagang gawin yan, mga ilang oras namin pinag-i-injectionan yan. Ewan ko lang kung di pa kumapit yung lasa. At dito nga prepare na natin yung pagsasalangan. Gawa lang tayo improvise na ihawan, no. Sa lagay lang tayo ng ihaw dyan sa ilalim guys. Tapos dalawang semento sa magkabilang dulo para dyan natin ipapatong yung iihawin katulad ng ginagawa namin ngayon dito. So para maganda nga yung pihit, no, may ginawang technique dito si Tito o yung papa ni Colleen, yung girlfriend ko. Lalagay lang daw ng magkabilang magkabilang ang tawag dyan, nails. Ano bang Tagalog na nails? Ayun, pako pala ang tawag sa nails na yan. So ganyan lang. So kanina pa nalalaglag, ano ba talaga? Pero naayos namin yan guys, no. So okay na yan. So makikita mo si Bossing dito. So nagsimula na kami magpaliyab o dito magpaningas ng uling kasi napakatagal gawin ito. Pero kung may langis kayo dyan, napakabilis lang. So after magpaningas guys, sasalang na natin yung pabo sa kabibe. Ayan, dahil nga matagal-tagal ihawin itong mga 2 to 3 hours natin ihawin yan, nilagyan na natin ng kahoy para matagal mawala yung init o yung baga, no. So may assistant nga pala tayo dito, si Boy Kevin. Yan, ang ating tagapihit na may asthma. So piaalis din kagad namin kasi nakalimutan namin may asthma nga pala yung bata. So ayan, nagawa na to mga 2 to 3 hours and after 2 to 3 hours, ayan na, simula ng party. Luto na ang tinungis, luto na din yung ating papaitan, pati luto na din yung inihaw. Ito nga gabi na to, babalatan na natin kasi dumating na yung mga bisita ng ating birthday boy, no? So ayan, ganyan lang pala hiwa-hiwain yan, parang manok lang talaga yung loob niya. Pero pansin ko guys, yung pabo pala medyo makunat-kunat yung niya, yung laman. Compare dun sa bibi sobrang lambot talaga. Pero itong pabo, ewan ko ba't ang tigas ng laman niya. Para siyang baka na kinulang sa pressure cooker ba?
So ayan, hinimay-himay lang natin ng paunti-unti para ma-serve na natin yun. Ganito lang buhay sa probinsya guys, madali lang talaga gumawa ng mga bagay-bagay pag gusto mong gawin. So eto na nga pala yung mga bisita niya, ng mga atabs lang. So basically, yun na lang naging araw namin, no? Nag-prepare kami ng manok, tapos pagdating ng gabi, inuman na, saka pulutanin na natin yung inasikaso natin buong araw. Kung gusto niyo mag-subscribe, kayo bahala, walang pilitan, wala akong pakialam. Bye-bye.